Yun ang magandang araw mga idol, mga ka-business at mga ka-papi. Ayan, panibagong reaksyon naman tayo. Una po sa lahat mga idol, ano nga bang masasabi ng kabilang kampo na mismo si Bong ay pinuntahan itong si Jinky? Ito ang napakagandang kwento natin pag-uusapan mga idol. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot naman na para po sa ating ka-business official, ka-business family, and of course kay Papa Dens. At syempre, andyan po si Mrs. Ka-business. Okay. Nagulat tayong mga idol ano po sa isang video ni Mr. Ka-business na kung saan ay nakita natin na pinuntahan mismo si Jinky ni Kuya Bong. Nung nakita ko ito mga idol, maraming naglaro sa aking isipan. Ano po? Una, yung pagpunta kay Jinky, isa po sa nakikita natin, ay hindi kaya isa ito sa indicator na nagnanais ng bumalik ni Bong sa ka-business. Isa po ito sa mga pahiwatig. Ganito kasi ang mga estilo ni Kuya Bong. Ano po? Kapag nais niyang bumalik, ay talagang kumbaga parang inunti-unti niya, no? Pumupunta-punta siya sa mga malalapit na mga tao. Pangalawa, sa puntong ito, may mga bagay tayong nakita. Halimbawa, nung pong tinanong siya, ano po, kung binigyan siya ng pera sa kabilang kampo, sabi niya, hindi. Kaya lang, ang nakakapagtaka rito, kasi nung tinanong siya ni Junjun, wala pa mang halaga, binanggit na niya eh. Ano yun? Tungkol sa 3,000, sabi niya. No? So, dito mga idol, nakitaan ako na mukhang may tinatago si Kuya Bong. Napakagaling magtago naman ni Kuya Bong. Ano? Marahil, dahil nga po sa baka iniiwasan niyang matakot, ano, kaya todo din siya rito. Pero kung ano man, mga idol, ang katotohanan sa likod ng pagtanggap niya ng pera, ako nakakasiguro ako na hindi niya ito maitatago kapag nagkita na sila ni Mr. Ka-business. Bakit? Dahil nga, patuloy natin sinasabi at patuloy at paulit-ulit kong sinasabi na si Kuya Bong napakataas ng respeto kay Mr. Ka-business at dito hindi niya nagagawang magsinungaling. Ngayon, may mga advice lang ako dito kay Jinky kasi nakakapanghinayang itong mga pagkakataon na nagkita na sila. No? Ako para sa akin, siguro dapat maunawaan lang ni Jinky na kailangan, kumbaga, hinay-hinay lang ang pagbibigay ng yung mga payo para kay Bong. Kasi kung mapansin ninyo, nagtatakip na si Bong sa tainga. Ano po, tinatakipan niya yung kanyang tainga. Nung sinasabi ni Jing, makinig ka kasi, di ba? Medyo may, naririnig natin may boses. Ano? Although, ganun ang mga pananalita ng waray. Pero, ako para sa akin, kailangan gamitan ni Jinky ng diplomasya. Bakit? Dahil, ang katayuan ngayon ni Bong ay, kumbaga mga idol ay hindi siya pwedeng makatanggap ng mga bagay na tingin niya natataasan siya ng boses, tingin niya napapagalitan siya. Di ba? Tandaan ho natin, kahit saang anggulo, masasabi natin na ang kaisipan ngayon ni Bong ay kontaminado na. Kontaminado na dahil sa andyan na po yung alak, andyan na po yung ibisyo. Hindi natin alam mga idol kung talagang to the extent na gumagamit na siya nitong mga pinagbabawal ano. Pero sa akin, yung reaksyon ng kanyang mga labi ay masasabi kong andyan na po, tumitikim na po siya. Higit lalo na napapabalita, di ba mga idol, naging maugong ang balita na napapadalhan siya ng pera. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng kalayaan, ano po, na makapag-purchase nitong kanyang mga pangangailangan sa kanyang bisyo. Although, magaling siyang magtago dahil nung tinanong siya ni Junjun, sinabi sa kanya na, hindi ko alam. Pero wala namang sinasabing halaga or amount si Junjun, nasabi agad niya, ano yun yung 3,000? So doon pa lang, nagtataka tayo. Ano. So, pero itong mga, mga idol, itong mga nangyaring ito, pwede naman natin tingnan siya na kumbaga medya-medya. Huwag natin masyadong kondinahin kasi andyan na yan eh. Ang pinakamagandang punto rito is nagkaroon siya ng pagkakataon na magpunta kay Jinky kasi ito ang pinakamagandang indikasyon ngayon na ibig sabihin nakikitaan na ni Bong or na nagkakaroon na si Bong ng isang kamali na gusto niyang
bumalik sa ka-business. Sana ganito nga ang tinutumbok. Ang kailangan dito mga idol, masasabi ko na may malaking papel si Jinky na magagawa para makabalik ng tuluyan si Bong. Bakit? Dahil sa bidyong ito, ibig sabihin sa kanya muling nagtitiwala si Bong. Kaya lang, kailangan dito, tulad ng sinabi natin kanina, media lang. Kasi hindi mo pwedeng birahin ng birahin ang isang taong ang kaisipan ay puno ng toxic ang kataan, di po ba? Ang mangyayari yun, lalayo siya. Kaya sana kung bumalik man muli itong si Bong kay Jinky, ay mas kausapin niya ito ng malumanay. Kumbaga yung approach na kailangan mahinay, kailangan malumanay na pakikipag-usap. Alam niyo po mga idol, meron akong may kasabihan yung lulo namin, na kapag ang isang baboy daw ay nakawala sa koral, huwag mong habulin kasi lalayo yun. Ang gagawin mo, buksan mo lang yung koral, lagyan mo lang ng pagkaing baboy, magugulat ka na lamang, nandyan na yan. So ganito po ang senaryo na gusto natin. Hindi man sabihin natin na ini-spoil si Bong, pero wala na po tayong magagawa sa puntong ito, kundi gawin ang pinakamalalim na pangunawa sa kanya. Kahit sabihin natin, labag ito sa kalooban ng karamihan. Ano po yung tinatawag na pinakamalalim na pangunawa? Una, hindi natin pwedeng tanungin si Bong ng mga bagay-bagay sa sitwasyong ito unless ikaw si ka-business, ikaw si Mr. Ka-business, ikaw si Mrs. Ka-business, ikaw si Papa Dins. Dahil itong tatlong ito lang ang taong pwedeng sabihin ni Bong ang katotohanan. Kung ibang mga tao, kung magtatanong sa kanya, maaaring iligaw pa niya kahit yung mga kagwang o kahit sino pa man, o maging si Jinky na kanyang pinuntahan. Pero, ang maganda rito, dahil sa pumunta siya kay Bong, tulad ng sinasabi ko, dapat amuhin siya ni Jinky. Amuhin siya. So, sa bidyong itong mga idol, kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo na walang binigay sa kanyang pera? Yun yung isa sa kasi napakinggan natin yung video noon Pero siya na mismo ang nagsasabi ngayon na walang binigay sa kanyang pera. So ito po yung mga kinaklaro natin. Pero above all, gusto natin kung sakaling makabalik man, gusto natin bigyan ng payo si Jinky na sana napakagandang pagkakataon din ito, Jinky, para kumbaga makabawi ka sa nakaraan doon sa mga followers at nagmamahal sa inyo. Na this time, kung totoo, ay pakita mo ang sinseridad na talagang kumbaga ay mahal mo ulit si Bong. Ikaw ang manguna, ikaw ang gumawa ng hakbang dahil sa iyo lumalapit si Bong. So ikaw ang gumawa. Wag mo muna siyang pagmataasan ng boses. Tanungin mo, kausapin mo sa pinakamalumanay kasi kapag kinakausap si Bong, doon siya nagbibigay ng pagtitiwala. So, marahil, sana, itong pangyayaring ito, ay ito ang maging daan para makabalik siya sa ka-business. Pero, patuloy pa rin ang ating pagbibigay payo kay Bong na sana, Bong, sana ay bumalik ka na. Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang antayin na magkasakit ka dahil mahihirapan ka kapag nagkasakit ka na. Walang ibang magbibigay sa inyo ng pagmamahal kundi ang ka-business. Pero sa bagay na ito, abangan nyo po ang kasunod na pangyayari mga idol. Sigurado, una, mayroong magngingit-ngit. Una, mayroon na namang G. Galit na galit sa sitwasyong ito. Dahil nga, hindi nila napigilan na si Bong ay pumunta na naman kay Jinky. Ito po yung hinahadlangan mga idol. Alam ko, dahil kahit sila ay naniniwala na mayroong malaking papel o pwedeng ang posibilidad na si Jinky ang makapagpabalik kay Bong sa ka-business. Idol, naniniwala ka ba dito? Comment down below, kaparte ka ng bidyong ito. At syempre mga idol, bago po tayo magpatapos, pakisuportahan po natin po ang ka-business family, ka-business official, Papa Dins, and of course, Mrs. Ka-business. At ganun din po mga idol, ang ating pong Kuya Bong, suportahan natin. Congratulations, sabi nga ni Mr. Ka-business, kahit wala siyang ginawang upload, nakasahod pa rin.
at ang lahat ng mga kagwang, suportahan po natin, syempre, ang lahat po ng mga reactors. Ako po si Taong Gala. Sa muli po mga idol, comment down below. Ano po ang inyong saloobin naman patungkol sa mga punto de vista ang nasabi ko. Hanggang sa muling video mga idol, paalam.